Tapos 120 sa amin. 120. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa lahat ng sumusubaybay, mga Filipino Guerrilla Forces, mga commander, kamusta na kayo? Isi-isi lang, cool lang kayo, hintayin nyo ang hudyat. Hintayin nyo yung hudyat, no? Isi-isi lang. Iba kating-kating matulog, iba kating-kating makisawsaw. Iba kating-kating pumatay. Sana all, ano, kating-kating pumatay, ano? Putang na hayop na. Ako, kating-kating na akong yumari, no? Kating-kating na rin ako, eh. Okay, so, kaya ako nagbablog kasi nga, maraming mga anong tao. Kung ano na tayo talaga, ewan ko, confused iba ako, hindi ako confused, no? Okay, so, mag-react lang ako. Sa statement ni Inday, statement ni BBM, statement ni Duterte. Okay. At sa huli, statement namin. Statement ko. No? Nagtokuha talaga itong buhay natin. No? Marami nagko-comment na nasaan kayo. Hindi kami tatabla nun, mga ano. Nag-usap kami ni Commander Bukay. Huwag tayong tablan yan. Putang mga konsensya, hindi tayo tablan yan. Kasi yung mga ganyan, silakbo ng damdamin, di na nag-iisip eh. Di na nag-iisip. Okay? So, ano, bago kami tumigil mag-vlog, o bago kami matigil mag-vlog, at least, isipin muna natin, satellite view muna tayo. Satellite view. Okay. Tapos tinawagan ako ng mga ibang commander. Talagang gigil na gigil. Pero ang ano dyan is pagka walang kayo nakita sa akin, mga commander, ano? Lahat, nationwide. Pag wala kayo na dinig sa akin, walang hudyat, the mere fact na makita nyo ko, yun yung hudyat. Ang sa akin na magiging hudyat ay yung Duterte. Duterte. Okay. Sabi nyo, neutral tayo. Sabi nyo, neutral. Kaya kailangan neutral. Eh, puti neutral ka. Tingnan nyo AFP, neutral. AFP, neutral. Okay. Pati AFP, sasabunin ko. Sorry mga AFP sabunin ko kayo. Okay. Yung statement ni Inday, gigil na yung tao. Putangin na ninyo kayo, BBM. Manggagamit ka talaga eh. Gago ka eh. Gago ka talaga eh. Oh, presidente ng Pilipinas, gago ka eh. Tarantado ka eh. Napakawalang yamo eh. Sa totoo lang. Sa mga maka-BBM, sorry pero gago talaga yung BBM na yan eh. Kita ninyo ang dami problema ng Pilipinas. Hindi siya nagpapakita. Biglang minura siya ni Inday. Biglang lumabas ang gago. Tapos sabi niya, hindi niya papalakpasin yan. Utangin na ka, gago. Hindi mo palalakpasin. Tarantado ka pala eh. Ikaw nga ang dahilan ng lahat ng ito eh. Mapadrug test ka na muna, gago. Padrug test ka, gago. Nayupa ka. Tangina mo, kaya nagkahaganito yung bansa dahil sa iyo eh. Binoto ka namin. Pag mamalaki mo pa yung boto mo, gago. Tangina mo. Mahalaga yung boto mo. Eh, paano yung boto ng isa? Boto ng vice president mo, mas marami yung boto yon. Gago. Tangina mo. Sorry. Mga kapitbahay ko na ano. Kainit ng ulo, kaya yung mga gano'n vlog eh. Umiinit ang ulo ko eh. Kung sasalita ka, hindi mo palalakpasin. Tantado ka, pinalakpas mo yung baha. Ang daming namatay. Pinalakpas mo yung kongreso mong magnanakaw. Pinalakpas mo yung komunista dyan sa kongreso. Convicted na, nagko-contempt ng mga inosenteng tao. Putangin na ka. Gago, sorry. Gigil ako eh. Tangin na hayop ka. Ngayon ka lilitaw, tatapang-tapangan ka, gago. Tangin na mo. Ipapakita mo pa, presidential ka. Mali ka sinabi, mali. Ang dapat sinabi mo, kung may threat sa'yo, Inday, huwag ka mag-alala, babantayan ka namin. I am ordering the armed forces. As your commander-in-chief ng PNP, I'm ordering you
to make sure that nothing happens to the Vice President. Tapos, ikaw babanata mo, kakasuhan mo, gago. Tanga. Presidenteng ewan, tanga ka talaga. Tungang. Tarantado. What you are creating is divisiveness in the country. Gago. You are placing the country in the verge of civil war. Gago. Ina mo. Tanga. Putang ina nyo. Hayop kayo. Kayong mga nasa kongreso, isa pa kayo. Gago kayo. Okay. Sasamahin kayo lahat sa akin eh. Ang ano na to, no? Tanin niya yung nagtatalong politika. Nagtatalo yung politika. Kaya nga minimaintain ko FGF sa gitna tayo. Parang di tayo mawala eh. Parang di tayo mawala. Hanggang walang hudyat, mga ka-FGF, we want to be in the cooler side na nag-iisip. No? Mga Pilipino na nag-iisip. Kasi pagka sumausaw ka dyan, mawala ka eh. Galit na eh. Galit. Ako galit na galit ako pero kinokontrol ko. Kung nadidinig yung usapan namin ni Bukay, ni Commander Metran, galit na galit ako. Kung nadidinig yung usapan ko sa ibang commander, galit na galit ako. Natatawa nga sila eh. Gigil na gigil ako eh. Pero kinokontrol. Kinokontrol namin, galit namin. That's courage. Courage is not just plain na tapang. That's stupidity. Plain tapang, that's stupidity. The courage is the ability to control yourself, control your fear, control everything, and perform the mission. That's courage. Yung you do the right things, yung properly, hindi yung ganyan na, yan na. Putang ina. Magano na, magkalsada na tayo. Ay, nang gago. Magkakalsada ka, bakit? Galit ba kayo sa EDSA? Galit kayo sa EDSA. Galit kayo kay Mama Mary. Doon kayo magano, doon nyo dinay-direct yung tao. EDSA. Ba't hindi sa Kongreso? Doon kayo galit eh. Yun yung tanong ko eh. Bakit hindi sa Kongreso? No. Ba't hindi sa Kongreso? Doon yung ano eh. Tapos yun, veterans, punta kayo, support kay ano, kay Inday. Doon kayo magsalita-salita. Ang puta. O sige, veteran. Because you are thinking na ang focal point mo is yung personalities eh. Why not make the focal point yung issue at hand? Yung issue. Nakakalimutan yung issue. Bangag yung presidente. Bangag. Tapos nakawan. Yun yung issue. O nagsalita ang Duterte na kakusapin niya AFP. No? Kakusapin niya AFP. Tapos nun eh, inaano niya, binabalik niya doon sa mga pera-pera. Because kung lahat kayo nakikinig sa akin, doon kayo pumunta kay Marcos. Ibig sabihin ni Duterte, you demand explanation. You demand. Tanginang yan. Itong Marcos na to, gagamitin mo ngayon yung konstitusyon. Ha? Gagamitin niyo yung konstitusyon laban doon sa kay Sara. Eh si Inday Sara nga, she's implementing the Constitution. She's abiding by the Constitution. Kaya kayo nandyan pa. Kasi hindi siya nagtatawag ng revolusyon. Hindi siya nagtatawag ng taong bayan. Ang mga hayop kayo. Sinabi ko again, Marcos and everyone na connected with Marcos. Kaya kayo nandyan kasi ang mga Duterte, whether they are hesitant or not, ay hindi pa tumatawag ng talagang totoong tao, people power. Wala. Minadinig ba kayo? Minadinig ba kayo? Lumabas na kayo sa kalsada at tapusin na natin to? Minadinig ba kayo? Ang nagtatawag lang, mga vlogger. No? Mga supporter ng vlogger. Mga nananawagan, supporter na tayo, labas na tayo. Eh, hindi nyo nga, kaya nga nakakainis ang Pilipinas eh. Nakakainis. Ang dami ko na sinabi, nawala na ako. So, una kay Inday,
Yung statement ni Inday. Ano masama doon magalit yung tao? Gago kayo eh. Nagalit yung tao. Ano ngayon? Tinatarantado niya yung tao niya. She's just being a leader. Between Marcos and Inday, mas leader tong Inday kaysa sa iyo, Marcos. Ikaw, Marcos, sinabi na sa iyo, BBM, sinabi sa iyo, ang dapat dyan, pinatigil mo yung Congress sa contempt. Anong ginawa nyo? Dinagdagan nyo pa. Dinagdagan nyo pa ng araw. Tanga! Tanga. Tanga kayo. Bopol. O, tapos noon, sasabihin mo pa, hindi palalagpan. Meron pa kayong pinachichismis, tinatakot nyo taong bayan. Uhulihin na si Inday. Ha, hulihin siya, isasabihin na sa NBI. Pinapaimbisigan. Sige, kulong nyo! Pinakamaganda dyan, kulong nyo! Kulong nyo si Inday. Tanginan ninyo, hindi nyo kami matatakot. Kami mismo, sa FGF, hindi nyo kami matatakot. Mga gago kayo. Naghihintay lang yung grupo ko eh. Naghihintay lang. Tanginan ninyo. Gago kayo. Tapos sa AFP, nabi ka na ba yun kay Marcos? Dapat ang sinabi mo, Marcos, huwag nyong gagalawin si Inday. Ginay si Duterte, no? You still respect tong tanga na to, kahit tanga, you still respect her because she is the vice president. She was elected by the people. Sabi ni Duterte yun kay Lenny. Ikaw, ha? Babanata mo ng hindi pwede kung kaya nilang i-threaten ng isang presidente, how much more ang malit na Pilipino. Gago! Kung kaya nilang nakawan ng ninanakawan nila yung wala talaga yung reasoning mo eh. Bobo ka talaga eh. Yan ang pangag ka eh. Binabasa mo pa eh. Wala ka, hindi galing sa puso eh. Binabasa mo eh. Saan ka nakakita? Alam mo, binaboy mo yung Office of the President eh. Hindi ganyan ang tingin ko sa Office of the President. Puta, ka, hayop ka. Pati kayo, Kongreso, binaboy nyo yung Kongres. Hayop kayo, contempt kayo, yayabang ninyo. Mga bokol naman kayo, mga tanga. Mga hayop na hayop kayo sa kapangyarihan eh. Okay, ang issue mga kababayan, ang issue, ang presidente ninyo, yun ang issue. Tapos, nagnanakaw ang kongreso ninyo. Yung mga politik ninyo, nagnanakaw, kanya-kanyang nakawan. Tapos nun, ang pag-asa nila, na mawala sa pwesto, ang pag-asa ng kababayan na mawala sila sa pwesto, ay si Inday Duterte. Si Inday Duterte, tangina ninyo. No? Kaya kinakailangan nilang pigain si Sara Inday. Ngayon yung ginawa ni Inday, nagsalita, no? Is she a threat to national security? Of course not. Utangin na sino nag-a-advise niya sa presidente national threat, no? Ang threat to national security is a president na nagdodroga. That is a threat to national security. Corruption is a threat to national security. Corruption, a threat to national security. Kasi pagka nagnanakaw ka, hindi umaabot sa mga kababayan natin ang dapat na serbisyo. Hindi nabibili ng armed forces yung kanyang dapat bilhin na equipment. Therefore, alam na nila kaya kayong bilhin. Alam na nila professional kayo kuno. Alam nila mga kayo, mga mahina ang loob, mga walang bayag na dinadanggal yung promotion nyo. Kung ako nandyan, to hell with it, to hell with promotion. Ang paglalaban natin ay yung taong bayan. Ang paglalaban natin, yung future ng bansa natin. Every day that you delay your action, every day that you defer, Filipino people, hindi nanakaw yung pera. Kasalanan ninyo ngayon. And every day that goes by na hindi kayo kumikilos sa armed forces at PNP, you are tolerating, you are showing that you are tolerating the wrongdoing in government. To hell with that bullshit na sinasabing we are professionals. Hindi kami makikasawsaw. Putang inang yan. You are professionals. Anong klaseng professional yun? Nakikita nyo, ninanakawan yung bansa ninyo. Nakikita nyo, durugista yung presidente nyo. Na hindi nyo man lang sabihin na oy puta rin, magpa-hair follicle drug test ka, gago. Lahat kayo. Puta rin, is that being professional? Ha? Nakawan yung bansa natin. Bangkarote na tayo, nagbebenta na tayo ng ginto eh. Tapos,
Kita niyo yung walang ka-husti-hustisya? Ito yung contempt. Contempt. Oh, yes or no, yes or no. Tang-inang yan. Kita niyo yung abuso? At kayo nagtotolerate ng ginagawa ng mga yan. Kaya namamayagpag yan, kaya matatatang yung mga yan. Kasi pinabayaan ninyo. Pero kami ang bayan, hindi kami papayag na ganyan. Hindi kami papayag. Galit na galit ako, oh. Galit na galit ako. Putang yun nananahimik Tapos ganyan ng mga putragis na yan. Namamayagpag yan kasi pinababayaan natin. At ito yung sinabi ni former President Duterte at kayong mga nagko-comment, AFP na lang ang military na lang ang pag-asa. No! I beg to disagree. Hindi lang military ang pag-asa. Number 1 na pag-asa, taong bayan. Utang na because this country that we call Philippines, and this government, Republic of the Philippines that we call a government for the people, by the people, and of the people, happened because there is what you call a Filipino people. The Constitution happened because the Filipino people ratified that Constitution. Meron kang presidente, meron kang vice president, meron kang Congress, Senate, because we voted for them. Wala sila kung wala ang taong bayan. All authority emanates from the Filipino people. Kaya kayo mga kababayan, lahat kayo mga Pilipino na nag-iisip sa future ng bansa natin, tumayo kayo. Huwag kayong masa sa armed forces. Puta lang yan. Time, big time. Tangin lang yan, panay ngak-ngak. Wala naman mangyari. One time, big time. Handa ba kayo mamatay kayo para sa bansa nyo? O panay salita lang? Handa ba kayo? Na pagka niratrat kayo, wala na, takbuhan na kayo. Kasi gagamitin nila ang PNP gagamitin nila. And you have to stand for your rights, Filipino people. Hindi yung putang na iyak-iyak. Puta na ba? Hindi nyo alam yung ano ninyo, karapatan nyo. Hindi nyo alam yung kapangyarihan ninyo. Lahat ng gunggong na yan nasa ilalim nyo Constitution nasa ilalim ng taong bayan Hindi under ang Constitution kung hindi ni-ratify ng taong bayan. Ibig sabihin, we ordained and promulgate this Constitution. Binasbasa natin. Binigyan natin ng hininga. Yung aspirations natin as a people. Yung kagustuhan natin bilang isang katauhan Pilipino. Nilagay natin lahat sa Constitution. Anong ginagawa nitong Marcos na yan? Down the line, Kongreso, lahat yan. They have failed us. They have violated the Constitution. Anong gagawin natin? Tatayuan natin. Itutuwid natin. Ano violation ng violation mga pagsasabihin nyo? Rebellion, sedition. Putang ina ninyong lahat. Tatayuan namin ang Constitution. We will implement the Constitution. Putang gago kayo. One time, big time. Tumayo kayo. Hayop yun. FGF nationwide. Tayo. FGF nationwide. Hintayin yung hudyat ko. Maraming mga gago. Sige, hanggang dito na lang.